Greek alphabet ay napaka-importante po, no? So before we proceed, hilingan po muna natin ng prayer si Sister Dejus. Sister Dejus, ikaw po ba ay Sige po, may Doc. sound? Okay. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng pag-ibig at kahabagan, muli po kami lumalapit na humihingi ng karunungan, ng pangunawa, upang sa aming pag-aaral, kami po ay matuto, gamitin ang iyong mga tagapagturong lingkod, upang kami po ay patnubayan. Ang iyong banal na presensya at banal na espiritu ay minanyayahan, patawad sa aming mga kasalanan, sa tanging pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, thank you very much, Sister Dejus, for that nice prayer. At ngayon po mga kapatid, ako po ay mag-share na ng ating screen para po tayo ay ma-review, no? Then I will call for volunteers, siguro mga 2 or 3 para magbasa, para po tayo ay ma-review. Ang pagbabasa ng Greek mga kapatid ay practice lang. Pag palagi mong nakikita ay yun po ay nasa sa ulo mo at sa syllabication ay makakapag simula kang magbasa ng mga words sa Greek. It is not very much important for this time na maintindihan mo yung words. Ang importante, nababasa mo ng tama yung mga words na ating na yung nakikita na Greek. So, hindi mo man maintindihan, it doesn't matter. Ang importante, nababasa mo. Now, when I was a student, ako po yung nagtatrabaho sa library as a library assistant dahil po ako ay part-time na working student. So, ang ginagawa ko pag walang masyadong trabaho, no, ay kinukuha ko yung Greek Bible. Tapos, silang pong trabaho ko, nagbabasa po ako ng Greek Bible. Hindi ko naman naiintindihan. Pero, I was having a good practice sa pagbabasa ng Greek Bible. Hanggang nababasa ko po siya na halos kapareho na ng bilis ko sa pagbasa din ng English. So, yun po. Hindi ko naman naintindihan. Yun po ang pinakauna kong pagsimula sa pagbabasa ng Greek, no? Ang aking mga classmates ay may dala-dalang mga parang key holders. Ang key holders, tapos doon po sa kanilang key holders ay nandoon po yung mga Greek words, vocabulary. So para silang kahit saan sila nakaupo, dala-dala nila yung parang key holder nila na may mga 3x5 cards. Nandoon po ang mga salita ng mga Greek words na minimemorize nila as a vocabulary, no? So marami po din silang natutunan. Habang sila ay nagbo-vocabulary, ako ay nagbabasa na ng Greek Bible. Kasi po, ako ay nasa library and I can hold, nasa kamay ko po ang Greek Bible. So, ang technique po dyan mga kapatid, na makabasa ka. No, pag nabasa mo ang Bible na Greek, ang kasunod na lang dyan yan, ang pag-intindi. So, gagamit ka na ng tinatawag dictionary. Ito po yung words RK. No? RK, ano ba yung RK? So, titingnan mo ang dictionary. Ano po yung huios? No? So, titingnan mo ang dictionary. Ano po ba yung ionios? Adelphos? Di ba? And iba-iba pang mga salita. Ano po ba itong euangelion, no? So
Yun po. So, Evangelion, no? Ang Evangelion. Yun po ang tinatawag, mayroon double gamma. Kapag binasa mo lang siya ng literal, Evangelion, no? Or ang basa naman ng ating mga English, no, Evangelion. No, pero it's not Evangelion, but it is Evangelion, no? Kasi po wala namang IO na diphthong. So it is not Leon but Leon. Yung po pinag-aralan natin last time yung tinatawag diphthong, no? Ano nga po pala yung diphthong? Diphthong is two vowels na magkatabi but they are pronounced just as one, no? Isang sound lang, no? Magkatabi sila pero isang sound lang. Like for example, alpha and iota, no? Alpha and iota are two vowels, pero they have just one sound. Kasi po, ang alpha at iota ay diphthong. So it is just pronounced as I, no? Alpha and iota. Then we have the epsilon and the upsilon, no? Epsilon and upsilon. So, dalawang vowels, pero diphthong po siya, no? So, ang basa naman noon ay U. Okay, U, as in feud, as in Europe, no? So, yun po. Then, meron din pong, mga pag OI, yung pong Omicron at Iota, OI, diphthong po yun. Pero pag IO, hindi po diphthong. So, ang pronunciation is EO. EO. Pero pag OI, hindi mo po pronounce ng OI, ang pronunciation mo ay OI. No? OI. Katulad ng oikos. Okay. Oikos na salita. No? So, yun po ang maganda mga kapatid. Tapos, i-consider mo ang Greek hindi as a treaty, parang intimidating language. Bakit? Ay pwede mo lang silang paglaruan no? Para hindi ka ma-intimidate, no? So, and then practice-practicean, makakabasa ka na ng Greek Bible, no? Pero pag magkita kayo ni Greek every Sunday lang, 5:30, ay hindi talaga kayo makakabasa, no? Kasi yun lang ang once a week lang po kayo nagkikita-kita ni Greek. Pero pag everyday, mayroon kang binabasang linya, no? Like for example, John 1:1, John 3:16, yung mga mag-i-start ka pasimula doon sa mga talata na memorize mo na, no? Ano pa yung mga talatang memorize mo, no? Doon ka magpasimula kasi mas madali mong maintindihan yung words, no? Mas madali mag-build up ng vocabulary sa mga talatang memorize mo sa English. Bakit? Alam mo na yung alam mo na yung English at saka madali nang mapapumatak sa isip mo. Ang idadagdag mo na lang yung words ng Greek. Pero kung magsimula ka ng talata na hindi mo sinati o hindi mo familiar, mahirapan kang mag-memorize ng mga word for your vocabulary. So, ang aking recommendation mga kapatid, doon ka po muna sa John 1:1. Then from John 1:1 you go to John 3:16. Then from John 3:16 you go to John 5:39. Oo. So, yun pong mga magagandang mga talata, no? Yung mga more of a memory verse, no? John 11:35, no? Hidakrosin ho Jesus. Okay? So, Jesus wept. So, doon mo hidakrosin ho Jesus, no? Hidakrosin ho Jesus. Di, pag ano pa lang, hidakrosin, alam mo na ano ito no?
cried, no? Cried. Okay. So, who Jesus is Jesus or the Jesus. Pero sa English, walang the, no? Pero sa Greek, merong the, no? And yung who, no? Who, Jesus. So, madali lang mag-memorize ng vocabulary. Bakit? Memorize mo na yung talata sa English, eh. No? Pagtingin mo sa words, ito po yung ito po yung equivalent sa, for example, for God so loved the world, no? For God so loved the world. So it's the word gar, no? Ang gar is a for, no? For gar. Tapos nabasa mo yung theos, no? God. Oh, so associate mo, ito yung agapisen, no? Yung love, no? From the Greek word agape, no? So, like for example, Zoe, no? Zoe is life, Ionios is eternal. So, madali lang po siya mag-vocabulary, mag-build up ng vocabulary. Pag ang basahin mo ng mga talata sa Greek ay yung memory verse mo, no? Except lang kung wala kang memory verse. Okay, so yun po ang aking suggestion mga kapatid to build your first vocabulary. Okay? So, yun po mga kapatid. So, mag-share na po ako ng screen for our review. So, huwag niyo munang problemahin yung meaning, no? Pero doon sa talata na memorize niyo niya, madali lang kumuha ng meaning, no? Tawag diyan vocabulary. Pag ang words ay alam mo ang meaning, yun po ang tinatawag vocabulary. Pero kung may words ka, wala ka namang meaning, wala ka pang na-build na vocabulary. Oo. Kita nyo na mga kapatid yung screen? Wala pa, Doc? Wala pa? Opo. So yung mga tips na sinare ko sa inyo mga kapatid ay huwag niyong kalimutan. No? Kasi po, you know the word, you know the vocabulary. Pagpasok mo sa Greek 1 mga kapatid, lalo na sa conjugation, lalo na sa mga declension, yaman na mga changes na mga like for example, theos. So, pag yan po na po ay nag-aano na po yan, nagiging mayroong theon, no? Theos, no? Nag-change po yung ending, no? Pero at least alam mo na, no, na ang root ay theos. Okay. Ang Wala root pa ay daw. agapisin, no? No, agapon. Yan mga mga parang English lang din po, no? For example, call, 'di ba? Pag nag-change yung niya ay cold na, no? Past tense, cold. Okay. Wala pa? Wala pa daw. Hindi ko pa napindot eh. Yun pala. Doc, tanong po. Sige Hello po. po. Yung pagbabasa ng Greek, Doc, ay ano po ba yan? Yung parang nagbasa ka rin po ng yung libro na from left to right or Right to left yun. right to left po? No. Left to right, parang English lang. Ang Hebrew lang parang- po yung right to left. Pero Okay. yung Greek ay parang katulad lang yan sa atin, no? Normal lang. Thank you, Doc. Oo, Thank you po. ang Hebrew yung paatras. Okay. So, balik po tayo dito mga kapatid. Familiarization, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mono, xi, omicron, pi or p, rho, sigma, tau, epsilon, phi, k, psi, omega. Okay. Ay, meron palang mga letters. So, hanap tayo ng parang hindi ito yung original na ko ginawa eh.
no, na nawala yata yung hindi ko na-retrieve yung ano dati. Puro may mga letters ito. Dito na lang po tayo mga kapatid, practice uli. At atras tayo, baka meron doon ma-review. Siguro ito may mga code eh. Iba, no? Iba itong na-retrieve ko mga kapatid. Exit ko muna. Hanap tayo ng isang file. So hindi ko makita mga kapatid eh. No? Anyway, tingnan ko kung diretso po tayo kung mahanap ko yung Bible. Greek Bible. Castello. Perfecto. Okay, sandali lang mga kapatid kasi yung file ko ay hindi ko ma-retrieve eh. Naghanap pa ng file, Doc. Kasi may ginawa akong ah, mag-practice po tayo mga kapatid, magbasa. Okay, tingnan natin kung okay, so ito po muna ang ating practicean mga kapatid para tayo po ay makapag-familiarize, no? Hmm.
I've never seen 10,000 angels cry, but I'm sure the day is that by was the Savior child. Turns her away. It couldn't be this morning. I'm sorry. Yan po ay mababasa nyo na nakikita nyo na yan. Opo, Dok. Okay, practice po tayo dito mga kapatid, no? Ito po ay ano po tayo. I-syllabicate natin para hindi tayo mahirapan, no? Kinomay. Okay. So, ito po mga kapatid ay epsilon, no? Epsilon no, alpha, rho, K, then A, then A, then no, omicron, lambda, omicron, gamma, omicron, sigma, kappa, alpha, iota, omicron, lambda, omicron, gamma, omicron, sigma, eta, no, p, rho, o, or omicron, sigma, tau, omicron, no, theta, epsilon, omicron, no, kappa, alpha, iota, theta, epsilon, omicron, sigma, eta, no, omicron, lambda, omicron, gamma, omicron, then we have the sigma, no? So, yung pong sigma or stigma, yung pong nasa last ng isang salita. So, ang basa mo kapatid, siyempre, E plus N equals N. Di ba? Kahit sa Tagalog, ganun pa rin, N. An in, on. Di ba? Then, A plus R is R. Di ba? R, or. No? Okay. So, dito ay K plus A is K. K, no? Long A. K. Then, A plus no is AIN. No? So, NRK, and whole logos, ho po kasi mayroon po siyang rough breathing mark, no? Dito sa taas. Okay, yung baligtad na kama. So, ibig sabihin, ang Omicron ay nagiging ho ang pronunciation. Ho, no? So, ang basa po mga kapatid is NRK in ho logos, no? Logos. Hindi po logos, kundi logos. Kasi ang emphasis ay nandoon sa O, no? Logos. Kai ho logos in pros ton theon. Kai theos in ho logos. Okay? So, okay, ulitin ko po at sundan nyo lang sa inyong mga mata. NRK in ho logos, kai ho logos, in pros ton theon, kai theos, in ho logos. Okay, so any volunteer na magbasa, bit, tingnan ko yung list dito. Or may magbo-volunteer dyan na magbabasa. Ako, Dok. Sige po. Start ko na.
Opo. In arche, in hologos, kai hologos in prostonteon, kai theos, in hologos. Okay, very good. Summa cum laude, no? Pero parang ano talaga, lumutang yung pagkabisaya, tiggahi yun, no? So, N, R, K. K, instead na key. N, R, K. In hologos, no? Okay, kai hologos in prostonteon. Kai theos in hologos. Pero anyway, okay na rin yun, no? Magahi ug mahumok, basta mabasa. To start with, okay na po yun. Any volunteer? Natulog ata, Dok? Wala na eh. No? -5. Logos lang natandaan ko. Di ko pa kaya, Dok. Ano, Wala Enkay? lang. Enkay itaw. Ah, Logos N. lang. Di, Enkay. Dok, di malugos. Basahin ko na Di lang. malugos. Enkay. Ay Ano, gyud lugosa. Tatlo kasi yung words siya na may logos. Yun lang natandaan ko. Kasi ang school natin logos kasi. Pero ano po ibig sabihin yan, sir? Doc, Ah, ano po ibig sabihin yan? Yun ang Word sinasabi po. ko mga kapatid na mag-start po kayo sa memory verse Kay para hologos makabuild kayo in ng proston. vocabulary. Yun. Kay So ito po, Theos ang ibig in sabihin hologos. yan, no? Lagyan ko ng okay. N. In. Ito po yung literal mga kapatid ha. Apo. In beginning. Isa-isa po ba yun, Dok? Isa-isa ang bawat letter? Itong ko. Itong In, ginawa NR. ko, ito isang word lang yan. Siniparit ko for syllabication purposes. So ito ibabalik ko, no? In beginning was word. In beginning was the word. So ang ibig sabihin ng logos word. Yes po, no? So yung ating Akala ko ang logos. ibig sabihin po ng logos ay study. Okay. Word pala. Okay. Yung tita po, Dok, dana po na siya. Kay Dana po yan, yung tita. In beginning was the word. Ang And tita, the word ito po yung tita. was Tita. God. And the word was God. Okay. So, nilagyan natin ng E, so C. C po yan. So, hindi po siya pinopronounce na Sion. At hindi po yung epsilon at saka omicron, hindi po sila diphthong. Ang diphthong, vowels na magkatabi, pero isa ang sound. Ito naman, hindi naman siya diphthong. Kasi ang diphthong lang po, kung ito po ay U. Kasi po pronounce niya as one lang, U. Ito naman po ito, diphthong. EO po yan. So, EO talaga ang basa. Theon, hindi Theon. Okay. So, logos, one word lang po ito. No? In the beginning was the Word, and the Word was God. Wait. Meron palang ton.
prostonteon. Meron akong ginawa nito, kaya lang hindi ko ma-retrieve mga kapatid eh. No? Mas maganda sana yun kasi naka-ano yun eh. Ano pang break, Dok? So pwede na po ito ninyo mga kapatid magsilbi at yung ano nyo vocabulary. Okay. Dito po kayo magsimula para ito po yung literal po na translation mga kapatid, no? It does not make sense kasi it have to be transposed sa actual na translation. Pero para lang for vocabulary sake ay translate natin literally, no? So sa literal po ang basa ay in beginning was the Word, and the Word was with the God, and God was the Word. Okay, so ayan na po, no? Doc, pwede po pabasa ulit. And ano po ang Greek ng beginning? And NRK. NRT. Yung N, NRT. tapos po, ulit. RK po yan, hindi arkay. RK. Oh. NRT. RK. Yung in, N. Tapos yung beginning, RK. Okay, NRK. RK. NRK, no? Parang NRK. lumalabas, Doc, na kahit sa English ay three consonant, ay hindi, ang tawag yan, syllables. Wala po. Sa Wala Greek ay pong- nagiging parang dalawa. Ang syllable sa sa English at syllable sa Greek walang kinalaman sa transliteration, translation. No? Apo. So, katulad ng cried, no? Cried. Sa English yan, sa Greek yan, idakrosin, haba. No? Okay. So, in beginning was the Word, and the Word was with the God, and God was the Word. Yan po ang literal mga kapatid. Pero, because and God was the Word does not make sense in English, so sa translation, magkakaroon ng tinatawag transposition. Nililipat po yung salita para mabasa siya in English na mayroong sense, no? So sa actual na itong in beginning was the Word sa English, wala pong parang kulang siya, kaya nilalagyan dito ng article sa English, no? Kahit walang article sa Greek, para yung tinatawag na para it will make sense, no? So instead of in beginning was the Word na siya po ang literal, magiging in the beginning was the Word. Nakuha niyo mga kapatid?
Wala Sino po talaga. yan ng iba? No? Apo. In the beginning was the Word. Pagdating naman dun sa kabila, and the Word was with the God, no? So, kai ho logos in proston theon, no? And the Word was, itong who, mayroong equivalence yan na the, because it makes sense, no? Was, with. Ito naman po, na the God, since it does not make sense, actual na translation, wala na po itong article. So, babasahin na po siya sa actual na, and the Word was with God rather than was with the God. Okay? Then, sa last line, kai theos in hologos, and God was the Word, pero it does not make sense, no? So, para mayroong agreement, sa English, it is read as, and the Word was God. No? So, yun po yung mga rules ng translation, pero wala pa po tayo dyan. Dito lang po muna tayo sa vocabulary. Okay, so yun po ang ating then wait na lang po tayo ng announcement for the next Bible reading. No? Pero masterin nyo yan mga kapatid, no? NRK, in hologos, kai hologos, in proston theon, kai theon, in hologos. Ang gagawin nyo, screenshot nyo, tapos kakabiran nyo, no? Kakabiran nyo. Para magkaroon kayo ng vocabulary. Kabiran nyo yung English. Tapos, basahin nyo sa English, tingnan nyo yung words, then kayo magkakaroon ng vocabulary. Arche is beginning. In is was, no? And who is the, no? Ang logos is word. Okay, to check kung tama, edi tanggalin nyo yung cover. Okay, so thank you very much mga kapatid, no? Ang ating oras po ay 7:00 na po, and thank you for being with us. Then we end our class this evening. Thank you po sa tip. Thank you, Doc. Walang dagdag Thank you point. po. Walang So, Nakalimutan na. Dagdag points. brother, screenshot po para sa 10 points. Oh, Okay. kasi Brother Glenn, ikaw po ang manalangin. Brother Glenn, ikaw ang manalangin. sige po. Pwede Chabacano, Doc? Pwede, kahit Amerikano. Sige po. Pray tayo. Dios, Padre Celestial, Señor, gracias God, gayot el mga mensahe, kaya dali si Doc Ray, tadali ka namon sabiduria ben puerte. Bindisi ka namon, Señor, para giya ka namon kay este subject pwede kami usa para na mga hinte kay dali ka namon sino el costumbre de Jesucristo ay man-share kami. Gracias el subject kaya dali si Doc Ray, este tadali kami na nombre de Jesucristo, el de amon Salvador. Amen. Amen. Nadali tayo ni Brother Glenn ngayon. Amen. Parang Parang ano Greek, pala, parang Greek yun Oo, Mexicano ba yan? Parang Spanish? Nahirapan din ako doon. Sa Bacano pala, parang saan? Dito Ang yung- tawag Thank you doon po. Thank you. tawag doon is Sabacano. Oh, No, broken Spanish. Hello Opo, po, Doc. Mag-a-announce po ba kayo? Baka po mag-expect sila na may klase next Sunday. Mga kapatid, wala po tayong klase next Sunday. No? ay, praise the Lord, Doc. Ang gagawin Thank natin you. next Sunday, magre-review po tayo ng ating mga videos. Okay? Kasi the following Sunday, mayroon na po tayong final exam sa lahat ng mga subjects. No? So, instead na magklase po tayo, review po. Pakinig ng pakinig. Kahit ngayon, bukas, pwede nang mag-start mag-review.
So, wala po The tayong whole Sunday, klase. Doc? Wala tayong klase, the whole Sunday? Oo, whole Sunday wala. Ay, thank you. Next Sunday, Doc, exam na naman. Oo, sa December 17 ay exam na po. Mabuti sana, Doc, meron klase kasi makalimutan namin. Wala po Sa bang ano, reviewer? January, klase na. Klase na naman, January. So, ano ba sa Sunday? So, yung mga just continually connect with Ma'am Manilyn Opo, para sa Doc. inyong practicum sa Pauline Missiology, and connect also with Doc Aris, no? Para masuplayan po kayo on time. And this week, yung interesadong sumali sa pag-dispose ng ating college journal ay ng lifestyle medicine, ay i-message nyo po ako para ma-dispose natin at makabili tayo ng Xerox machine at saka makabili din po tayo ng smart card ID maker, no? Kasi yun po ang ating aim, na makagawa tayo ng ID na, sabi pa sa Bisaya, way paglubad. So, gugmang way paglubad. Oo. Kasi yung ID natin ngayon, madaling kasi ang ginamit na ink dyan ay dye ink. So, ang mga ranggo nyo, yung sabi ko, ang ranggo nyo na captain, after 3 months, sergeant na. Kasi nag-blot na eh. Okay. So, we will buy a quality printer na yung pang talaga, pang ATM printer. ATM ID. Na talagang maganda, mga kapatid. That is a 45,000 project. Then, we will also buy a Xerox machine. That is 23,000 po yung Xerox machine. Kasi po, A3 po. It can photocopy an A3 paper. No? Okay, so Laila Tub, Erib Tub pa lang, no? And see you, mga kapatid, sa GC, no? Just continually connect. Okay po, Doc. Thank you po, Doc. Okay, so God bless po, and pwede na po tayong mga kapatid mag-exit. Doc.